Nabuo na rin namin yung legal team, yung bagong lawyer, yung isa doon kanina ay na-meet na rin ni Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Pakinggan po natin yung sinasabi ni VP Sara Duterte na kumpleto na po yung mga abogado na magdidipinsa kay Pangulong Rodrigo Duterte. Kumpleto na po sila lahat. Pakinggan po natin ang pahayag ni VP Sara Duterte. Tapos na yung trabaho ko dito, yung nakita ninyo kanina, pinasok ko na naka-green na envelope. Yun yung huling-huling document na hinihingi sa akin galing sa ICC Detention Unit. At nabuo na rin namin yung legal team, yung bagong lawyer, yung isa doon kanina ay na-meet na rin ni Pangulong Duterte ngayong araw na ito. Meron na rin kaming sistema sa schedule ng mga lawyers at sistema sa liaisoning kung sino yung mag-uusap about legal matters, kung sino yung mag-uusap about mga pangangailangan ni Pangulong Duterte sa loob. At naayos na rin namin magkakapatid yung scheduling ng kung sino yung maiiwan at darating sa susunod na 2 buwan. So that's April and May. So ngayon, nandito si Veronica. Ang susunod na darating ay si Paulo, si Congressman Pulong Duterte. Kakakuha lang niya, kaka-approve lang ng kanyang visa. Nagpapasalamat kami sa tulong ng Dutch Embassy in the Philippines para makakuha siya ng visa niya to come here. So pag alis ni Hanilet, bago umalis si Hanilet, darating si Congressman Pulong Duterte. Kumplito na nga po daw talaga ang mga abogado na didipinsa kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kaya ang sabi ng pinaka-head na attorney na didipinsa kay Pangulong Rodrigo Duterte na talagang pipilitin nila na makakauwi si Pangulong Rodrigo Duterte. Ipagdidiinan nila na wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Kaya dapat lang na mapauwi na po si Pangulong Rodrigo Duterte bago mag-September. Makakauwi po yan sa tulong ng Panginoon. Makakauwi po yan. Tuloy lang po ang dasal. Sigurado po ako na makakauwi po yan bago mag-September. Tiwala lang po tayo. Magagaling po yung mga abogado na yan. Napakagaling mga abogado na yan. Tiwala po si VP Sara diyan sa mga yan. Kaya uuwi po yan si VP Sara Duterte para tumulong mangampan niya sa PDP laban para manalo na po ang PDP laban at pagkatapos ang eleksyon, diyan na po tatayo ang mga Duterte muli. Sigurado yan. Pakinggan din po natin ang pahayag ni Hanilet Abansinya. Binigyang diin ni Hanilet Abansinya ang dedikasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa bayan noong pandemya kung saan nagpatuloy siya sa pagtatrabaho kahit tinamaan na ng COVID-19. Nakaalam ng tao kung ano ang ginawa niya para sa mga Pilipino. Ako alam ko personally because there were instances when he was president, hindi nyo alam yan, na almost hindi siya makalakad kasi tinamaan siya ng COVID, but we have to keep that from him. Miski na frail na yung ano niya at that time, he would insist having cabinet meetings. Ganun niya kamahal ang bansa at ang Pilipino. He wants to show to the Filipinos that there's a leader, somebody like him, na even during the pandemic time, we were all down, wala tayong mga trabaho, wala lahat. There was somebody, there's a government who supports the people, supports the country. Tinamaan pala ng COVID nung panahon ng pandemya, pero tuloy-tuloy pa rin po ang kaniyang serbisyo sa taong bayan dahil ayaw niya na walang gobyerno na masandalan ang mga Pilipino sa panahon ng kagipitan ng pandemya. Kaya si Pangulong Rodrigo Duterte, grabe ang sakripisyo ng panahon na yon. Biruin niyo po, nagkasakit na pala, tinamaan na pala, pero nakuha pang magtrabaho. Ang sabi nga ni Abansinya na tinamaan na ng COVID pero tuloy-tuloy ang trabaho, hindi na makalakad pero trabaho pa rin para sa mga Pilipino. Grabe ang pagmamahal po ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sobra ang pagmamahal niya sa mga Pilipino. Itinataya po niya ang kanyang buhay para sa taong bayan. Kung iba pa yon, baka nung tinamaan na siya, baka nagpatakbo na sa ibang bansa yon at doon nagpagamot.
Pero siya, nakikita naman po natin, lagi po nagpapatawag ng meeting kung ano po ang mga dapat pang gawin para lang makontra yung pandemya na yon. Grabe, tinataya po talaga ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang buhay para sa mga Pilipino. Iyan po ang tunay na Pangulo. Talagang may malasakit sa mga tao at sa bansang Pilipinas. May malasakit. Itaya ang buhay para lang sa mga Pilipino. Diba? Para sa taong bayan. Wala na po tayong makita na ganyang mamumuno sa bansa. Na kayang ibuhis ang buhay para lang makapagserbisyo ng tapat sa bansa. Grabe, di ba? Sa tandang iyan, tapos nagkasakit pa. Pero hindi niya iniinda yung tumama sa kanyang sakit. Gusto pa rin magserbisyo. Di ba? Grabe. Kaya walang pagsisihan ang taong bayan na nagiging Pangulo si Pangulong Rodrigo Duterte. At kaya nila ginagawa ngayon o ginagawa natin yan sumuporta sa kanya dahil bawi lang po yan sa ginagawa niya sa atin nung siya po ay naging isang Pangulo ng ating bansa. Dahil ginawa po niya lahat para sa atin, hindi po sa kanyang pansariling interes. Nakita naman po natin ang kalagayan nila. Yung bahay niya walang nagbabago, di ba? Yung mga sasakyan na wala kang makita diyan na napakamamahaling sasakyan. Di ba? Wala kang makitang bumibili ng maraming bahay, maraming kondo, mansyon o bahay sa ibang bansa. Wala. Saan ka makakita ng ganyan, di ba? Bibihira ka lang makita ganyan. Si Pangulong Rodrigo Duterte lang makita mong ganyan. Na hindi maluho na presidente. Hindi magnanakaw. Ang iniisip lang ay ang taong bayan kung paano siya makapagserbisyo ng tapat sa taong bayan. Ginawa niyang lahat kahit may sakit, tinamaan na, tuloy pa rin ang serbisyo. Ayaw niyang sabihin ng taong bayan na walang gobyerno dahil nagkasakit na nga siya. Pero siya tuloy-tuloy pa rin. Tuloy-tuloy pa rin. Gumagawa ng paraan kung paano labanan yung malalang sakit na dumapo sa Pilipinas, di ba? Hindi siya sumuko. Talagang kahit may sakit, tuloy-tuloy pa rin. Kaya yan, ito na po yung bawi ng taong bayan. Ang pagsuporta sa kanya. Ang pagdarasal na sana makauwi siya o makabalik siya dito sa Pilipinas. Yan po ang bawi. Ganyan po talaga pagka tapat na tao ka, may susukli po yan. Susuklian ka po ng katapatan ng taong bayan. Yan dapat. Kaya huwag kayong mag-alala dahil makakauwi na po yan sa Pangulong Rodrigo Duterte. Makakauwi po yan bago mag-September. Tandaan nyo itong sinasabi ko. Makakauwi yan. Pag nanalo pa yan ng bilang mayor, muli tatayo ang mga Duterte para sa taong bayan. Dahil ang mga Duterte ang pag-asa ng taong bayan para magkakaroon na po ng peace ang mga kalsada. Wala na po yung mga masasama muli. So yun lang mga kaibigan, ingat po kayo. God bless po sa inyong lahat.